Naku po, Maricel Soriano, nilaglag ang pinuno ng Pilipinas. Grabe ang natakasan. Duterte nilatag na. Ay, nako, ito nga yung parang hearing ngayong May 7 na to. Ha? So, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Aring may video. Okay, syempre, sabi nga ni Maharlika, kanyang puting ahas or blah blah blah. May video. So, taliwas doon sa sinabi ni Morales na walang video pero may pictures. But, eventually, enough na yung mga pictures na nandyan. Enough na yung pictures na hawak ni Morales at that time na ibinigay sa kanya ng yung confidential informant. Okay? So, anyway, mabalik tayo noon. Mabalik tayo ngayon naman dito sa old. Itong pinanood natin kanina kasi nga, sabi ni Morales wala siyang direct. Maaring wala siyang direct na connection or contact kay former President Duterte, pero the mere fact na eto nga pinasa yung listahan, maaring ang nagpasa ng listahan ay hindi si Morales. Pero very crucial yung listahan na yan dahil those are the list at that time na yung parang hard work ni Morales, 'di ba? So since natanggal siya sa kanyang trabaho noong 2013, okay? At sabihin na natin ang executive secretary noon ay si Ochoa na pala dapat kasama pala siya doon sa drug lords. Maaring hinugot ako sa tingin ko lang, maaring hinugot yan ni Ochoa yung folder na yan. Pero sa tingin ko, dahil hawak bago tinanggal sa trabaho si Morales, do you think hindi siya kukuha ng kopya niya? 'Di ba? Or so kaya siya tinanggal, parang pinaparating dito is para hindi lumaki yung gawak sa nangyari. Ibig sabihin kumbaga may alam ka . Parang ganun yung pinaparating dito, no? Kumbaga mawala ka. Pero nga yung sinasabi nga ni Kuya na imposible na ikaw ganun na lang na wala kang hawak na kumbaga duplicate. Grabe. Kung hindi man si Morales ang kumuha ng kopya niya, do you think yung mga tao sa paligid doon hindi kumuha ng kanilang kopya? Kita mo Bongbong Marcos, Maricel Soriano. What? Siyempre, maluluwa yung mata mo. Bongbong Marcos, senador. Maduduling ka pa sa kakatingin. Mabigat na pangalan kasi yan . Hindi lang basta-basta pangalan, di ba? Kasi, ika nga, kahit sabihin natin part of growing up, yung mga panahon na yon, no? Parte ng kasagsagan pa, yun na lang. 'Di ba? Kumbaga, syempre lahat naman tayo dumaan sa mga ganung bagay, kumbaga yung mga palainom tayo, may mga ganyan-ganyan tayo, may mga gimmick life tayo 'Di ba? Pero syempre, katulad nito, maaari kasing maging butas kung ano man yung nakaraan. Kasi maaaring halongkatin yan 'Di ba? Lalo na kung nagkaroon ka ng mga critics, maaaring ipanlaban sa iyo yan, maaari nilang hukayin. So, ang nangyayari dito is parang yung mga nakaraan is bumabalik. 'Di ba? Yung mga hindi na dapat balikan. Kasi alam naman natin siguro ngayon, kung panahon na yon is ganon, may ganong nangyayaring senaryo. Pero siguro sa panahon ngayon, hindi na sila ganon. No? Kung may ganon man, 'di ba? Hindi na siguro sa panahon ngayon. Kaso ang nangyari, yung panahon na yon, kung ano man yung panahon na yon na kasagsagan pa ng, syempre, alam nyo na, gimmick life is maaaring mabalik. Lalong-lalo na, syempre, nagbangga yung dalawang malaking pangalan, Duterte, Marcos, nagbangga. Kumbaga, ganun. Nagkahamunan Ganun ang nangyari ngayon Diba? Kumbaga, sagasa sa Duterte ngayon, sa Marcos, sagasa din. Ganun ang nangyayari. Pero grabe yung mga naglalabasang mabibigat. At hindi rin ganun kagaan yung mga taong nasasangkot dito. Ang bibigat din.
Maduduling what? Bongbong Marcos? Maricel Soriano? Ay kung ako yun, kukuha ko ng kopya ko. Maaaring magamit ko in the future. Diba? Kahit ikaw yan, kahit kayo na nanonood, nakita ninyo, Bongbong Marcos, senador ngayon. Diba? Just like what happened doon kay Hayden ko ba yun? O yung mga yung mga scandal videos ni Hayden ko. Kasi yung sinasabi, nung pinarepair yung laptop daw doon sa computer shop, baka doon daw nagkalat, di ba? So, tapos kita mo, Hayden ko? Maricar, ano yun? Maricar, sinong pangalan nung, basta si Maricar. Diba? Makikita mo, Hayden ko, ay, kukuha ko ng kopya ko. Send nga, di ba? Ganun tayo. So, maaaring ganun ang nangyari yan. Maaaring hinugot ni Ochoa, tinanggal niya yung database, tinanggal yung folder, pero meron at merong nakakuha ng kopya na yan. Sa bagay, may punto si Kuya, no? Siyempre nga naman, kung alam mong yung mga involved, yung malalaking pangalan, tapos may alam ka, balang araw magiging pambala mo yun. Kaya kukuha ka nun eh. 'Di ba? Sikat na tao eh, kilalang tao. Ayun, ipinasa at ibinigay kay President Duterte. Pala itong si Agent Morales, nakinig doon sa utos ni Pinoy na ayusin ang PDEA. Kaya may naisip si Morales kung paano. Highly irregular activities dito sa irregular activities. Kaya itong pangyayaring ito na nangyari sa Pampanga, bago pa yan, nag-file na kami ng complaint sa Internal Affairs Service kung saan inireklamo namin itong dating service director ng Intelligence Investigation Service na si Director Linton Aspacio. Ito yung director na nagtanim ng ebidensya laban dun sa 2 incheck. Matapos, itong itinanim na ito yung director kasi ito yung sinasabi ni Jonathan Morales sa hearing at saka sa interview niya na yung sinasabi na may extortion, binabaliktad pala siya. Okay? Ito yung kinikwento niya na parang finorce siya ng kanyang superior na magwi-witness daw itong si Morales against doon sa Chinese na sila daw yung drug lord. Yung pala planted yun, which is maybe happening until now. It's only in the time of Duterte na talagang, okay, mamaya explain natin yan. Nagtanim ng ebidensya laban dun sa 2 incheck. Matapos, itong itinanim na ebidensya ito galing doon sa Dangsalan na nakuha 800 grams na hindi. What? Itinanim yung ebidensya doon sa 2 incheck galing sa Dangsalan na nahuli nila sa Dangsalan. Ngayon, kung i-connect natin sa drug hole sa Alitagtag, di ba sinasabi natin yan na maaaring recycle yan at kunwari ito nahuli nila, okay? Para sabihin na ito the biggest drug hole na huli ng Marcos administration. Ito yung sinasabi ni Morales na itinanim yung dagsahan na yon, parang ni-recycle nila yung nahuli nila doon at itinanim doon sa 2 Chinese. Kumbaga parang hindi totoo. Parang ganun yun. Naku. Para bumango, no? Makahuli tayo. Kumbaga, meron tayong ma-achieve, no? Na isang pagkilos. 'Di ba? Nakadali tayo. Ang galing. Over sa PDEA Laboratory Service. Kaya ito yung talaga ipinarating namin sa pamamagitan ng sinumpaang reklamo. Tatlo po kami ahente na nag-file ng reklamo nito. Mali po yung sinasabi ni General Sagda na ako po yung nagtanim, ako po yung babaliktad. Hindi po. Sinabi namin kung paano yung proseso na ginawang pagtatanim doon sa 2 kawawang inchik. Kawawang inchik. Eto lang So, 2 kawawang inchik. Ang ibig sabihin yung nahulihan nun is inosente. Wala silang kaano-ano, kumbaga tinaniman sila, parang ganun ba yun? Tapang naman ni Morales, inakusang duwag itong PDEA chip nila, sikat ba? Si Morales, ang tapang-tapang ng taong to, ganun. Si Jonathan Morales. Kaya tuloy tinanggal ka sa trabaho eh. Huwag kang gumawa ng magandang trabaho, huwag mong ayusin, dapat maging kawatan ka rin para mananatili ka sa trabaho mo at mabibigyan ka pa ng mapapatas pa yung rangko mo kagaya nung head mo na si Francia. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan alang-alang sa mga kasamahan natin. Nanginginig! Duwag nga! Tige, ulitin natin Tinawag niyang duwag to. Tingnan nga natin. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan alang-alang sa mga kasamahan natin. Parang nanginginig yung boses niya no?
na tinataya ang kanilang okay. kaligtasan at buhay. Sorry. Mangingiyak-iyak pala. Sorry naman. Oh, parang nangiiyak siya. Para siyang nauutal na naiiyak. Parang ano siya. Parang yung dibdib niya parang gustong sumabog. Hindi pala dahil mangingiyak-iyak. Malamya, kumbaga. Sorry. Baka sasabihin nyo, nangingiyak na nga, tinatawanan mo pa. Pero I mean, you're the leader. You're the chief. Be strong. Ha? Aba, Jojo, ba't ang tapang mo? Tapang mo ba? Tapang mo? Sige nga. Hindi naman gano'n. Huwag natin, like for example, yung nangyari kay Senator Bato, naintindihan ko naman nadala siya ng emosyon, pero alam mo yun, pakita mong bato ka, yung parang gano'n. Tingnan yung chief pala ni, noong araw, ganito pala magsalita. Para masugpo ang problema sa droga. Hindi ko maintindihan kung sinong nagbigay ng karapatan sa isang nilalang na hindi pa nakaranas makipagdigmaan na husgahan ang tapang ng iba. Totoo ba na may mga tao tayong low moral? Totoo ba na meron tayong taong low moral? Totoo ba na meron tayong low moral? Sa aking palagay ay meron. Parang tumutula si Sir, no? Ano to? Pari ba to? Pastor ba to? Yung mga kasamahan natin na iniimbestigahan ng Internal Affairs Service o ng Ombudsman. Low moral din siguro yung 6 na kasamahan natin, nilabasan natin ng dismissal order ayon sa kautusan ng Civil Service. Hindi kagaya ni Lasso ngayon, nakakatakot pag makatingin kala mo kung kakainin ka no? Mga PIDEA chip ngayon nambubugbog This commission dahil sa kasong robbery extortion. Kabilang daw si Morales sa grupong kinasuhan dahil sa flag ceremony, nandyan siya. Nandyan yung chip niya. pangikil umano ng 8 million pesos sa isang suspected drug dealer. Sagot ni Morales, Yung mga katulad namin na wala pang kaso sa korte, iniimbestigahan pa lang, wala pang kaso. Kahit na ito nakapile sa korte, dapat pinipresyon mo. Oy, shoutout sa ano ba yan? 7,000 ba yan? 7,080? 7,080 ang nanonood. Pero yung like 2,200. So ibig sabihin, either nakalimutan nung iba na mag-like or mga trolls yung nanonood na iba. Hindi ako natutuwa. Kalimitan ganyan. Tuna na inosente, hindi guilty. Ito lang ang nagpapatunay na ang hinahanap natin ay yung malalaki, hindi po yung piso-piso. Pero inamin ni Kakdak na mahirap ngang humuli ng high-level target sa sindikato. Kahit bigyan kita ng 12-inch stick ng listahan ng mga drug syndicates, hindi mo naman yan basta dadamputin Kailangan i-produce mo yung evidence para mapailan mo ng kaso. Hindi naman kung binigyan mo ng pangalan, basta mo na lang dadamputin. Tama yon. Dapat bago ka kumilos, kailangan malakas ang ebidensya mo. Ang hirap kasi yung basta-basta dampot ka na lang ng dampot nang wala kang sapat na katibayan. Kaya nga iba gumagawa ng mga DPA yan, di ba? Para talagang ma-survey talaga nila, malaman talaga nila, may mga ginagamit silang tao. Kasi kapag ikaw, nagkamali ka dyan, kawawa naman yung taong maaakusahan ng ganun. Di ba? Wow. Kailangan mo, mahuli natin sa akto na may hawak na droga. Pero may isa pang ipinag-ingay si Morales, ang appointment sa PIDEA bilang Assistant Secretary ni Rene Orbe na dati raw nasa PIDEA watchlist. Dahil ba dun sa naging trabaho mo presidential guard nung panahon ng dating Pangulo? Di ba? Hindi, dapat dito, tinitignan mo na yung pagkatao ng mga pinapasok dito. Tama, record. Hindi naman siguro bubo yung mga selection board. Lahat, nag-submit ako kay John Gutierrez ng mga clearances ko. PNP, NBI, PIDEA. Na-clear na ko. I was not involved as cuddler, whatever illegal drug activities. Hindi raw titigil si Morales sa pag-iingay hanggang umabot sa isang congressional investigation. Hindi naman daw siya balak pigilan ni Kakdak. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. Ayun grabe yung... Nagkakabistuhan na. Laglagan ba to? Lari na. So, kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.